Magandang umaga sa lahat. Kamusta mga bata? Mahusay. Ako nga pala ang inyong guro ngayong araw. Ginang Luzal Di Balikaw ang inyong lingkod. Kumusta ang inyong araw? Mahusay. Excited na ba ang lahat? Yehey, mabuti naman. Ako rin ay excited. So welcome sa ating klase ngayon sa IPAPA. So bago tayo magsimula, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sige Charles, ikaw muna ang mag-lead sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So magandang umaga muli mga bata. Bago tayo umupo, magdampot muna tayo ng mga kalat at papel sa ating mga paligid upang maging malinis ito at itapon sa tamang basurahan, okay? Tapos na ba ang lahat? Okay na? So, may lumiban ba ngayong araw? Sige, umupo muna tayo at bibilangin ko kayo, okay? Dito naman ang mga lalaki at umupo ng maayos ang mga babae at huwag munang gumalaw. Naintindihan ba? Mahusay, okay? Mahusay, walang lumiban ngayong araw. So, alam kong excited kayong lahat ngayon sa ating aralin. So, bago tayo magsimula, mayroon tayong mga panuntunan sa klase. May mga panuntunan tayo na dapat sundin. So una, pumasok sa oras. Pangalawa, igalang ang ating mga kaklase. Pangatlo, makinig ng mabuti at huwag magsasalita habang may nagsasalita pang iba at panatilihing malinis ang ating silid-aralan. Gamitin ng tama ang ating mga kagamitan dito sa loob ng klase at iwasang gumamit ng cellphone habang may klase pa o anumang ginagawa na nakakagambala sa mga kapwa, estudyante at makilahok at maging aktibo sa ating klase. Naunawaan ba? At ang panghuli, itapon ang mga basura sa tamang lagayan at basurahan. Okay ba yon? Mahusay. So ngayon, mayroon ba tayong mga takdang aralin na tinanong kahapon? Wala. So ngayon, magbabalik-aral muna tayo. Sino sa inyo ang nakakaalala ng ating inaral kahapon? Sige Veronica. Mahusay. Ano ang mga halimbawa nito? Mahusay. Tama si Veronica. Ang ating aralin kahapon ay tungkol sa kasangkapang pang-industriya. Ang mga halimbawa nito ay tulad nito. Lagari, martilyo, panghigpit ng tornilyo, mga gunting, at marami pang iba. Pwede rin pangsukat or ruler. Yes, ano pa? Mahusay. So, kahapon, tinalakay natin ang tungkol sa kasangkapang pang-industriya. So, mahusay mga bata. At ito ay inyong naisip at naintindihan ng ating aralin kahapon. So ngayon, babasahin muna natin ang ating layunin. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship. So, nabibigyang kahulugan ng konteksto ang entrepreneurship sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan at halimbawa nito. Pangalawa, na ipagmamalaki ang mga katangian ng isang entrepreneurship sa pamamagitan ng pagtalakay ng konsepto at kahalagahan nito. At ang panghuli, nakikilala ang sariling kakayahan na makakatulong sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay dito. So ngayon, magkakaroon tayo ng activity. Ito ha, magpangkat ng 2 grupo at saka maghanap at mag-ipon ng mga bagay sa loob ng silid-aralan na maaari ipagbili ng isang entrepreneur. Bigyan ng presyo o halaga ang bawat isang naipong gamit. So ngayon, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Magkakaroon tayo ng isang activity. So, magkokolekta kayo ng mga bagay dito sa loob ng classroom na maaari ipagbili at ito ay bigyan ninyo ng presyo. Ha, okay? Ito yun ha. Ito. So, ito yun. Ano kayo ng 2 grupo. So, Charles, ikaw ang mag-ano ng iyong grupo dito sa kabila at si Vince naman dito sa kanan. Naintindihan ba? So, sige, sino mauna ang grupo? Sige, Charles? Mahusay. Sa inyo naman, Vince? Mahusay. So, maganda ang mga halimbawa na inyong ibigay. Tama yun. So, ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa entrepreneur. So, sino may idea sa inyo tungkol sa entrepreneur? Wala. So, ang entrepreneur ay galing sa salitang entreprenendi na ang ibig sabihin ay isang individual na nangangasiwa o nakikipagsapalaran sa negosyo. Sino sa inyo ang nagne-negosyo dito or ang mga nanay or tatay ninyo? Si Melody, o di ba? Negosyante ang magulang ni Melody. So alam mo ang ibig sabihin ng entrepreneur. So kanina sa inyong dito sa activity ninyo na maghanap ng mga naipong bagay, naintindihan ninyo kung anong mga bagay na ito at ito ay binibili sa mga entrepreneur o mga negosyante. So very good. So ngayon, ang entrepreneur ito ay isang siyensya at arte ng pangangalakal ng mga bagay-bagay na at paglilingkod na maaaring makapagpaunlad sa kabuhayan ng isang tao. So dito tayo nagkakaroon ng kita. So, ito ay isang tao o individual na nagmamahala o nagpapatakbo ng isang negosyo. Mayroon ba kayong example kung sino ang mga negosyante? Katulad kanina, ng inana ninyo, katulad ng nanay at magulang ni Melody. Very good. So, may idea kayo kung sino yung mga malalaking negosyante sa bansa? Mahusay. Si Henry C. Isa sa pinakamalaking entrepreneur. So, sunod ay sa modernong panahon, ito ay bilang isang hakbang upang mas mapaunlad ang mundo sa pamamagitan ng paglutas ng malaking suliranin. So, ang pagnenegosyo ay maliban sa pagtatrabaho, dapat meron tayong negosyo din upang may source of income tayo na pagkukunan para ating gastusin. So, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na mabatid ang mga kalakal at serbisyo na kailangan ng tao na maihatid ang mga ito sa tamang panahon, tamang lugar, at tamang madla at maibenta sa tamang halaga. So, ang isang entrepreneur ay mga negosyante po iyon. So, sa kasalukuyang panahon, ito ay mga individual na maituturing ding innovator. So, innovator ang tawag din sa mga entrepreneur. So, isa rin sa halimbawa ng entrepreneur ay ang mga developer, katulad ng mga pabahay, nagde-develop sila ng mga pabahay. So, sila ay nakikitaan ng motibasyon, kaalaman sa negosyo at marketing skills. O, di ba? Kagaya kanina ng ginawa natin sa ating activity, marketing skills po yun.
So, mahusay. So, ngayon, ano ang katangian na mayroon ng entrepreneur? Sige, Vince. Mahusay. Sige, Charles, ano pa? Very good. Ang kakayahan ng isang entrepreneurship ay dapat may kakayahang makatayo sa sariling paa. So, kailangan nakatayo tayo sa sariling paa natin bilang isang negosyante. Ibig sabihin nun, may pagnanais tayong magsulong ng pagbabago na siyang nagtutulak sa atin bilang maging entrepreneur upang linangin ang ating pagiging malaya sa buhay. So, sunod, kakayahang magtiwala sa sarili. Dapat may tiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin ang mga bagay na gusto mo, katulad ng pagnenegosyo. So, pangalawa, pagkakaroon ng pagkukusa. Dapat kusa ka, hindi yung tatamad-tamad ka. Di ba? Okay, sunod, dedikasyon sa negosyo. Kailangan dedicated ka bilang isang negosyante. Mababa man ang sale or mataas man ang sale, kailangan dedikasyon ang pundasyon mo. So, sunod, kakayahang mag-angkop ng stress. Bilang isang negosyante, kailangan, kahit stress, go lang ng go pa din. Hindi pwedeng ma-stress, huwag ka papa-apekto sa stress. Dapat solusyonan lagi ang problema. So, pangatlo, ang sunod ay kakayahang lunasan ang suliranin ng isang malikhaing paraan. So, di ba, pag na-stress ka or di kaya may problema ang negosyo mo, kailangan mong maghanap ng solusyon. Hindi po solusyon ng init ng ulo, kasi down po yun sa negosyo. So, sunod ay kakayahang makapagtanto ng isang pagkakataon. So, ito ay batid ng isang entrepreneur kung ano ang tamang produkto at serbisyo ang ibibigay sa mga consumer. Alam niyo bang ibig sabihin ng consumer? Ito yung mga mamimili. So, sunod ay makatotohanan ng optimismo sa buhay, ang pagtitiwala sa sarili na nakakapagdulot ng magandang pananaw sa mga bagay na hinahanap hinaharap natin. So, sunod ay pagkakaroon ng kababaang loob. So, dapat mag-negosyante tayo. Patience is a virtue, guys. So, kailangan mahaba ang pasensya natin. Bigyan natin ng magandang reputasyon ang ating negosyo. Dapat lagi tayong mababa ang ating loob, hindi tayo mapagmataas. Sunod, wastong control sa negosyo. Dapat marunong din tayo mag-control, hindi yung push lang ng push, bira lang ng bira. Diba? So, ang negosyo ay hindi lamang sa kapalaran, swerte, or kung ano paman. Ito ay may kaugnay dito ang iyong pagsisikap. Tama? Salamat, Vince. Ganun talaga. Ang negosyo ay kailangang i-push natin. So, next is, ang katangian ng negosyo ay gawain kasiya-siya sa trabaho. Dapat inspired ka pag nagtatrabaho ka, o di kaya isang negosyante ka. Maghanap ka talaga ng paraan upang mapa-improve pa ang negosyo. So, ang kasunod ay kakayahang magpatupad ng inobasyon. Ang isang individual ay nagkakahon ng mga pamantayan sa halip ng mga bagong kaisipan ay dapat isipin sa planuhin kung paano ito maihatid sa mga mamimili. So, kailangan meron kang inobasyon. So, sa halip, magkaroon ka ng dapat isipin at planuhin kung ano ang mga sunod na step na gagawin. So, dapat may inobasyon ka bilang isang entrepreneur. So, ang pagiging isang entrepreneur din ay isang pagiging matulungin. Siyempre, meron kang hindi lamang may control dapat yung pagiging matulungin mo din bilang isang negosyante. So, dapat limitahan mo din kasi hindi pwedeng malugi din ang negosyo mo. So, next is kakayahang makipagsapalaran. So, kailangan go lang ng go. So, kakayahan bilang or pagiging malikhain. So, dapat alam natin kung paano ito i-advertise, ipagsabi sa iba para maging mabili ang ating mga produkto. So, very good. So, dapat din, importante din ang paghingi ng feedback. Feedback kung para mapa-improve pa natin yung ating mga negosyo. Kung paano ang produkto natin, paano pasarapin, paano pa palaguin. Dapat alam natin ang feedback ng ating mga consumer. So, kasunod dito ay ang sapat na kaalaman sa produkto at negosyo. Dapat nag-attend ka rin ng mga seminars bilang isang entrepreneur para mapa-improve pa lalo ang iyong negosyo. So, kasunod ay pagsasakatuparan ng mga layunin. So, dapat mayroon kang layunin o goal na gustong tuparin. Bilang isang entrepreneur, kailangan mong mag-isip ng magandang layunin. So, masidhing pagsusumikap. So, bilang entrepreneur, kailangan mo ring magsumikap. Ito yung sinasabi natin na kailangan nating i-push natin pataas dapat ang negosyo. Pag sumikapan natin maging angat sa lahat ng ating produkto. Yes, Vince, may sasabihin ka. Yes, mahusay. Yes, Melody, mahusay. Yes, tama yun. Ang negosyo ay kailangan maging maganda, may magandang feedback. So, sa pagnanais, if ever meron kayong kakompetensya, hangad ng isang individual na makipagkompetensya sa larangan. So, kung may kakompetensya ka, huwag mong lagyan ng sama ng loob kasi ang negosyo ay mayroon talagang kakompetensya. Dapat maging competent ka bilang isang negosyante. Sumabay ka sa ibang negosyante. So, yun ang mga katangian ng isang entrepreneurship. May sasabihin ka, Melody? Mahusay. Dapat bilang isang entrepreneur, isa sa katangian ng entrepreneur ay ang pagiging bilib sa sarili. Hindi naman masyadong bilib sa sarili, pero kailangan magtiwala ka sa iyong sarili upang mapaangat ang lahat ng gusto mong gawin at mas mapaunlad pa ito at maging successful ito. Very good. So next, ano ang kahalagahan ng entrepreneur or entrepreneurship? So, sino sa inyo makapagbigay kung ano ang kahalagahan ng entrepreneurship? So, wala. So, ang kahalagahan ng entrepreneurship ay magpaghanap ng makabagong paraan upang makapaghusay ang kasanayan, nangunguna upang pagsamahin ang mga kailangan sa ekonomiya ng bansa. Narito ang ilan sa kahalagahan din dito ang paglikha ng trabaho. Tama yun, naglilikha tayo ng trabaho. Bilang isang entrepreneur, kailangan may mga tao din tayong pinagkakatiwalaan. Magkaroon sila ng trabaho dahil sa iyo bilang isang entrepreneur. Paglikha ng pagbabago, pag-improve, tama yun, nagbibigay balik sa lipunan. So, ito yun. Bilang isang individual na focus sa paggawa ng pagkakakitaang negosyo. So, ito na ngayon. Bilang isang entrepreneur, bilang isang negosyante, gumagawa tayo ng trabaho para sa ating kapwa. So, yun ay isang maaaring tawagin entrepreneurship. So, sino sa inyo ang nakakakilala ng mga halimbawa ng mga entrepreneur? Sige, Veronica? Some more answer? Yes? How about you, Charles?
Meron kang answer? Oo. Sino ang maaaring tawaging entrepreneur? Very good. Ang mahusay, ang isa sa pinaka kilala natin ay si Mark Zuckerberg. Or siya ay isang sa Facebook. Siya yung developer ng Facebook. So isa siyang entrepreneur, marami din trabahante ang nabigyan niya ng trabaho. So ang pangalawa ay si Walt Disney. So Walt Disney, at siya yung nag-ano ng mga cartoon character. So maraming trabaho din ang naibigyan niya sa mga tao. Sino pa? Sunod ay si? Very good. B and si Elon Musk. Si Elon Musk. Di ba? Sunod ay si Bill Gates at Steve Jobs. Yan yung mga mayayaman na negosyante or isang entrepreneur na malalaking tao na ngayon dito sa buong mundo. So, mahusay. So, ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Okay. Magkakaroon tayo ng isang activity. So, ito ay 4 pics in 1 word. So, inyong answeran itong aking drawing. So, ito ay sino ang mga entrepreneur na ito? Siya ang nagtayo ng Vista Mall, All Homes, Camellia Homes, at All Day Supermarket. Kilalang kilala ito. Sino siya? Sige, Vince. Si Manny Villar. Very good. Mahusay. Ito naman ay, siya ay tao sa likod ng Shoe Mart. Kilalang kilala niyo ba? At SM, SMDC, at Banco de Oro. Kilala niyo ba kung sino siya? Yes. Vince ulit. Siya ay si Henry C. Very good. Mahusay, mahusay. So, ito naman sa 4 pics in 1 word, mayroong letra ito na kailangan ninyong punan. So, ito ang una. Ano ito? Sige, Melody. Mahusay. Ito ay trabaho. Mahusay, mahusay. Ito ay trabaho. Ang pangalawang larawan naman ay, tcharan! Di ba? Milk tea, grocery, gasolinahan, at tindahan. Ano naman ito? Anong letra ang wala dito? Sige, Veronica. Mahusay. Ito ay negosyo. Salamat. Mahusay, napakahusay ninyo ngayong umaga ito. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang activity. So, ang paano to ay, ito, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa inyong papel. So, magbibigay ako sa inyo ng mga papel at sagutan ninyo ito isa-isa, okay? Okay, mahusay. So, ngayon, ilalagay ko ito dito upang inyong makita. So, piliin ninyo ang letra ng tamang sagot. Okay, ito ay didistribute ko sa inyo ha, ang mga papel. Sa iyo, Charles, Veronica, ito pa sa paper. So, meron naman kayong 10 minuto para sagutan ang mga yan, okay? So, tapos na ba ang lahat? Mahusay. So, ipasa ang inyong mga papel dito sa gitna. Okay, maraming salamat. Ito na ang inyong mga papel. So, ilalagay ko muna dito para i-check ko ito mamaya. So, mahusay, napakahusay. So, sino sa inyo ang makapagbibigay ng leksyon at inaral natin ngayong araw? So, sige, Charles. Mahusay. May idadagdag pa ba ikaw, Vince? Napakahusay. Mahusay. May idadagdag pa ba? So, kung wala na, mayroon tayong assignment or takdang aralin. So, ipapasa ito bukas. So, ito ha. Bukas, kailangan itong ipasa bago. Okay. So, ang takdang aralin ninyo ay ang mga katangian ng entrepreneurship. So, ilalagay ito dito sa mga, tawag dito yung space na mayroon dito. Tapos, ilagay dito ang mga katangian ng isang entrepreneurship. So, bukas, kailangan ipasa ninyo lahat ng ating assignment. So, naintindihan po ba? So, nag-enjoy ba kayo ngayong araw? Mahusay. So, dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. So, paalam mga bata. Paalam.